Right, praise God. Again, magandang gabi sa bawat isa. Welcome na welcome po kayo dito, mga kapatid. Let us strengthen our relationship with the Lord and especially po yung ating marriage sa Panginoon, okay? Sa ating mga may mga asawa tayo dito, patuloy natin palakasin to sa tulong ng Panginoon. At sa mga wala pang asawa, ito po yung magiging wisdom, magiging guide po sa inyo para mahanap po natin yung tamang tao na ibinigay ng Panginoon sa atin. Okay? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? Ang speaker po kami dalawa ni Sister Healy, ang aking napakaganda at napakabait na asawa. So how to pray for your spouse and future spouse. When I say spouse, ito po yung asawa, no, mga kapatid, yung wife mo or husband mo, at yung magiging asawa mo in the future. Kung kayo po ay may asawa, this is for you. Kung wala po kayong asawa, this is for you. Kung kayo po ay mag-aasawa pa lang, this is for you, mga kapatid. Okay? Please open our Bible, open our heart, okay? At tanggapin natin yung pangungusap ng Panginoon from the Bible and through the Holy Spirit. Right? Praise God. Sino po sa inyo dito ang excited mag-asawa? Mamaya darating tayo dyan, mga kapatid, na? Okay. So, dapat alam natin that marriage is God's will. Lumipat ba? Okay, yun, lumipat. Okay. Ang pag-aasawa po, unang-una po ang Panginoon po nag-initiate nun, mga kapatid. Si Lord po yung promotor nun, okay? Si Lord po ang author nun. Siya po ang nagpaumpisa ng marriage, okay? Mabasa natin yan sa Genesis chapter 2 verses 21 to 25. This, very classical example of marriage. Si Adam and Eve. Sila po yung pinag-isa ng Panginoon. Okay? Ayun po yung way na kinasal sila ng Panginoon nung una. Mabasa natin yan. Then, another example is Joseph and Mary. Ito po yung mga magiging parents, okay, ni Jesus Christ. Mabasa natin yan sa Matthew chapter 1 verses 18 through 25. So si Mary po at si Joseph, sila po ay hindi pa kasal. Okay? Wala pa nangyari sa kanila, pero nagulat si Mary kasi buntis siya. Okay. Si Joseph gusto niya ng hiwalayan si Mary, syempre masira yung integridad niya na, no, mga kapatid. Pero nangusap sa kanyang anghel na ito nga si Mary ay nagdadalang tao sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So ganoon na nangyari, nasilang si Jesus Christ at kinasal po sila, mga kapatid. Alright, kaya tinawag na Virgin Mary si Mary kasi wala talaga nangyari sa kanila. Okay? Engaged pa lang sila noon. Ikakasal pa lang sila. Yung nang nangyari yung himala. Okay, na sinilang ang Panginoon through Virgin Mary. Alright? Mabasa niyan sa Matthew chapter 1 verses 18 through 25. At ito po, mga kapatid, Jesus' first miracle at Cana. Okay? Nakalagay po yan sa John chapter 2 verses 1 through 11. Ito po yung unang-unang miracle na ginawa ng Panginoong Yesus. Sampo niya unang ginawa yun sa lugar ng Cana. Okay? Ito po ay may kasalan. Okay? Ang galing no? Very significant to, mga kapatid. Makikita natin dito na ang Panginoong Yesus nagbigay ng emphasis sa wedding or marriage. Okay? Doon yung unang miracle na ginawa niya na kung saan He turned water into wine. So yung tubig po naging wine. Yung po siya gumawa ng himala. Unang himala. Okay? Maraming pang examples, mga kapatid, na pwede tayong mabasa sa Biblia. Even yung mga apostles, yung mga letters nila, kagaya ni Apostle Paul, may mga letters sila patungkol sa pag-aasawa. Okay? Marami pong examples sa Biblia from Genesis to Revelation, mga kapatid. At meron pa nga pong analogy na kung saan tayo po ay bride of Christ, tayo po ay virgin, okay? Sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians. Hinalin tulad po ang relationship natin sa Panginoon bilang asawa tayo ng Diyos. Okay? So, ganun na lang po ka-importante ang pag-aasawa sa harap ng Panginoon. Okay? Kaya po, wag po natin itong katakutan, mga kapatid. Wag po tayong matakot sa pag-aasawa. Natakot lang tayo sa pag-aasawa pag hindi tayo handa. Okay? O kaya,
meron tayong naririnig na hindi maganda from other people. Pero kung titignan natin ang Biblia po mga kapatid, this is the absolute truth na ang marriage po, ang Panginoon po ang nagtatag niyan, ang Panginoon po ang nag-umpisa niyan, at all throughout the Bible generation mga kapatid, ang Panginoon kumikilos sa marriage. Amen. Kaya po magpakasal na po kayo. In-encourage magpakasal eh, no? Okay, what I'm trying to say mga kapatid, um, natutuwa ang Panginoon pag nagpakasal tayo. Okay? Pag nag-asawa tayo, natutuwa ang Panginoon. Okay? Hallelujah. Sister Maricho, no? Baka magpakasal po sila agad next year, no? O kaya this year. Lagot tayo. Okay. So, mga kapatid, the Word of God will give us principles, okay, wisdom, paano tayo papasok sa tamang pag-aasawa. Okay? Hindi basta, again, ang pag-aasawa po, matutuwa ang Panginoon, pero wag agad-agad papasok doon. Hindi basta-basta ang pag-aasawa, mga kapatid. Okay? Kaya po mahalaga ang Biblia. Ito po yung pinakagabay natin. Huwag kayo basta-basta maniniwala kung saan saang YouTuber po, vlogger, TikTokeries patungkol sa marriage. Una natin puntahan ng Biblia. Amen? So, sabi dito sa Proverbs 18:22, ito talaga yung pinanghawakan ko nung kinasal kami ni Sister Healy, no? Ito yung pinanghawakan ko ng mga kapatid. Okay, sino mang lalaki, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Okay? Sino man po naghahanap ng asawang babae, o pwede natin sabihin, yung principle dito mga kapatid, sino man ang naghahanap ng asawa, ito po ay mabuti. Sabi pa nga dito, he receives favor from the Lord. Kaya kapatid, sa mga single, no, kung naghahanap kayo ng asawa, nagde-desire kayo ng magkaroon ng asawa in the future, okay, natutuwa ang Panginoon sa iyo. Mga babae, mga lalaki itong single, okay? Natutuwa ang Panginoon sa iyo, hindi nagagalit. Alright? Again, hindi nagagalit ang Panginoon sa iyo kung nagde-desire ka, kung pinag-pray mo na magkaroon ka ng asawa in the future. Siguro hindi matutuwa ang Panginoon sa iyo pag nag-asawa ka na hindi ka pa handa. Okay, grade 10 ka pa lang. Okay? Grade 11 ka pa lang at nag-asawa ka na hindi ka kinasal. Ayun yung hindi natutuwa ang Panginoon. Alright? Matutuwa ang Panginoon pag dumaan tayo sa tamang proseso. Yung talagang kinasal tayo bago tayo mag-asawa. Alright? So, ito yung pinanghawakan namin ni Sister Healy na we believe na ang pag-aasawa ay hindi laging Pasko, hindi puro kasiyahan, okay? Darating ka talaga sa mga tough times. Amen po ba sa may mga asawa dyan? Okay? Mga uncertainties. Pero panghawakan natin to, ano? Hindi, pinapangawa ko pag namadaan ako sa mga tough times sa marriage namin eh. Alright? Lord, tama to yung ginawa namin because it's in the Bible, Proverbs 18:22. Lord, we receive favor from you, receive blessings, guidance, wisdom, and protection. Alright? Pagkatiwalaan natin ang salita ng Diyos, ulitin ko po mga kapatid, ito po yung sandigan natin sa marriage. Sa may asawa po dyan na nakikinig, pwede rin po natin itong hawakan as a promise for your marriage. Okay? Lord, I receive favor from you because we are married. Kinasal mo kami, Panginoon. Amen? Panghawakan natin ito, Proverbs 18:22. Another verse na pwede natin panghawakan, Matthew 19 verse 6. Ito yung nakalagay sa ano namin, poster. Nalala mo yun, di ba? Ito yung nakalagay sa poster natin. Yung Matthew 19:6. Tsaka sa singsing namin, ito yung nakalagay. Matthew 19:6. So they are no longer two but one flesh. Ang context po nito about po sa pag-aasawa. What God has joined together, let no man separate. Okay? Panghawakan natin to mga kapatid. Again, dito sa mundo, okay, sa Pilipinas, alright? Naunawaan ko po na nakaka-trauma minsan ng pag-aasawa. Alright? Based na rin po sa mga experiences ng iba. Kaya ayaw nila mag-asawa. Sabi nila, lalo na po yung mga unbelievers, ayaw nilang kinakasal. Nakikipag-live-in na lang sila kasi nga natatakot sila. Baka kasi pag kinasal sila, okay, hiwalayan lang din sila. Okay, pasensya na po mga kapatid kung nangyari po sa inyo to. Okay, but we believe God can restore everything. Okay?
Pero what I'm trying to say, mga kapatid, ang mundo po, iba ang galaw, baliktad ang galaw ng mundo sa Biblia. Okay, gaya ng mga artista, no? 11 years, 10 years silang magjowa, nung kinasal sila, after lang ng 1 or 2 years, nakakalungkot. Nalungkot ako, to be honest, yung mga idol kong mga artista. Okay, mga kinasal, biglang nag-separate, okay? Nag-divorce. Okay, siguro marami tayong kilalang ganyan. Even mga Christians. Meron nga sikat na musician, 'di ba? Alright? Christian sila. Kinasal sila sa Christian church. Pero after lang ng 1 or 2 years, naghiwalay sila. Okay? Nakakalungkot lang. So marami pong mga tao na, alam mo yan, parang ayaw na nila mag-asawa, ayaw na nilang, I mean, ayaw na nilang ikasal. Nakikipag-live-in na lang sila. Right? So wag po tayo gagaya sa kanila, mga kapatid. Panghawakan natin ang sinabi ng Diyos, what God has joined together, let no man separate. Na hindi tayo, kahit anong mangyari, kahit na dumaan yung marriage natin, kahit dumaan sa matinding problema, pagsubok, dumaan sa matinding tsunami ng buhay, walang makakapaghiwalay sa inyong mag-asawa. Okay? Kasi kasama niyo ang Diyos. Kasi Diyos ang nagtatag ng marriage na yan. Diyos ang nagkasal po sa inyo. Diyos ang nagbigay sa inyo ng blessings. Diyos ang nagpaumpisa ng inyong pag-aasawa at ang Diyos ang magpapatuloy at magtatapos nito, mga kapatid. Alright? Mayroong mga katanungan nga eh. Brother Reggie, parang hindi si Lord yung binigay, hindi si Lord ang nagbigay ng asawa ko na to. Pasaway eh. Okay, sasabi ko lang, again, guys, let me clear this now. Hindi po ako nag-aano, no? Hindi po ako nag-marriage counseling, no? Please, hindi po ako dumadaan sa marriage counseling. I mean, hindi po ako nag-marriage counseling. Okay? Meron po tayo dito na nagka-counsel, no? Nandiyan po si Brother Mike, Sister Marichu, at yung mga pastors natin. Alright? Wag kayo lalapit sa akin na pag... Pero ang sinasabi ko lang naman sa kanila, kay Sister Healy, sabi kay Sister Healy, bakit kaya ganun, no? Parang hindi si Lord ang nagbigay ng mga asawa nila. Napapa-wonder ka naman talaga doon, napapaisip ka. Kasi sabi ko lang naman, siguro it's just their season. Okay, season lang nila 'yan. O kaya, let's say, given na hindi talaga sila para sa isa't isa, matigas lang ang ulo nila, nagpakasal sila. Pero Panginoon is gracious, no? God is gracious. Kahit na nagkamali tayo sa umpisa, mag-repent lang tayo, magpaka-humble. Ang Panginoon naman, hindi naman kayo paghihiwalayin. Eh, kinasal na kayo eh. Right? Pero pag nagpakumbaba, ang isa doon, ang babae or lalaki, kayang ayusin ng Panginoon yan. May mga consequences nga lang. May mga consequences. Kasi, first of all, hindi naman talaga dapat kayo ikakasal. Eh, matigas lang ang ulo mo, okay? Pero again, God's gracious, wag po tayo mapanghinaan ng loob. Kung sa tingin natin, ang asawa natin ay unbeliever, wag pong hiwalayan. Kinasal na po kayo, may marriage contract na kayo, iba na apelido mo, no? Alright? Ilaban sa panalangin, mag-fasting, right? Pangawakan ng salita ng Diyos, okay? Isa lang po ang reason para hiwalay ng asawa pag may sexual immorality. Yan lang po yung nakikita ko sa Biblia, mga kapatid. Pero kung ang asawa natin ay hindi naman ginagawa yon, wag po nating hiwalayan kasi labag po sa Biblia yan, mga kapatid. Okay, again, iba ang constitution ng Pilipinas, iba po ang constitution ng Biblia. Alright? So, kapatid, wag po tayong sumunod sa ikot ng mundo. Sumunod tayo sa sinasabi ng Biblia. Amen po ba? Again, mahirap po sa marriage, kaya nga po wag tayong magbasta-basta. Wag tayong basta-basta papasok. Talagang pag-pray natin ng bonggang-bongga, pag-fasting natin, pag-isipan, umanam tayo ng mga counseling sa ating mga leaders, pastors, mentors, bago tayo pumasok dito. Right? Pero hindi siya guarantee na laging Pasko. Okay? May masayang times, pero hindi naman laging ganon. Pero ano yung magpapa-firm, magpapatatag sa ating marriage, salita ng Diyos, yung mga promises ng Panginoon, yung tulong ng Holy Spirit. Okay? Amen po ba? So yung ilan sa inyo, no, yung mga single dyan, no, excited na magpakasal. No? Tapos biglang naudlot, no? Hindi mo na ako magpapakasal. Hindi mo na ako mag-aasawa. Okay? Alright. So, pangawakan natin to. Proverbs 18:22.
and Matthew 19 verse 6. Hallelujah. So now, how to pray for your spouse. So sa may asawa na dito, okay? Mahalaga po na pinapanalangin natin ang ating mga asawa. Prayer is vital. Mahalaga po yung panalangin mga kapatid. Kung hindi man kayo nagtatagpo ng oras, hindi kayo makapag-pray okay, together, ipag-pray po natin in silent, no? Pag-pray natin sa ating mga quiet times. Okay? Again, mahalaga po ang prayer. Prayer connects us to God. Kinokonekta tayo nito sa Panginoon. At ang Panginoon kumikilos din pag nananalangin tayo. At lumalakas tayo pag nananalangin tayo. Okay? Malaki pong bagay, malaki pong tulong ng panalangin sa marriage. Again, sa may asawa po dito, mahalaga po ang panalangin. At sa mga mag-aasawa pa lang, engage or kaya pinapangarap mo mag-asawa, kapatid, okay, pangarapin mo na ang marriage nyo ay napaka prayerful, no? So ito na. Ano yung mga dapat ipag-pray? Of course, number one, spiritual aspect ng buhay natin. Okay? Ipanalangin po natin yung spiritual life ng ating mga asawa. Kung may mga ministry sila, supportahan natin mga kapatid. Si Brother Reggie, napakadami talagang ministry nito, no? Kaya ang isa sa mga desire ko, okay, ano ba 'to, ang tawag dito? Non-negotiable, no? Non-negotiable ko, no, nung mag-asawa pa lang ako is gusto ko yung asawa ko prayerful. Mahirap na 'yan, no? Yung asawa ko hindi prayerful, naku, kawawa si Brother Reggie. Okay. So, ayun lang naman yung preference ko, no? And I believe na mahalaga yun sa marriage, no? Yung both of you, pinapanalangin yung bawat isa, okay? Pinapanalangin yung spiritual relationship sa Panginoon, pinapanalangin yung ministry, nagsusuportahan sa ministry, mga kapatid. Kaya magpanalanginan po tayo mga kapatid. Okay? Then physical aspect po, ang ating mga physical health, panalangin din natin mga kapatid. Okay, mahalaga po yun, lalo na po sa mga lalaki, tayo po yung nagkatrabaho, mabigat po yung mga trabaho natin, okay? Ipanalangin po natin mga babaeng asawa, ipanalangin po natin yung ating mga asawang lalaki, especially kung ang kanilang trabaho ay mabibigat, mga delegado, laging ipanalangin ang kanilang physical health, okay? Lalo na ngayon, sa mundong ito, wala yung mga sakit. Ipanalangin din natin ang ating mga asawang babae, okay? Sa emotional aspect po, no? And then mental, ipanalangin din natin mga kapatid. Okay nga yung spiritual, okay nga yung physical, pero may mga times po, nine-neglect natin yung dalawang bagay na to, yung emotional well-being, and then yung mental health natin. Wag na wag po natin kakalimutan. Kung sa tingin natin na yung asawa ko parang laging magagalitin, baka naman po kasi may problema po yan. Okay? Asawa ko lagi na lang ganito, feeling ko super lungkot lagi. Okay? Kung nakikita po natin na ganyan yung asawa natin mga kapatid, ipanalangin natin, Lord, kung ano man yung pinagdaanan ng asawa ko, ano man, Lord God, yung maatake sa kanyang emotion, mental, Lord, I pray, ma-break ito in Jesus' name, umalis to sa pangalan ni Jesus. Ipanalangin natin. At ipanalangin natin, Lord, maging open yung asawa ko, share niya sa akin yung problema, okay? Yung mga ganong kapatid. May mga times po, yung mga asawa natin, hindi sila nag-open for some reason, okay? Nahiya sila, ayaw nilang dumagdag sa problema mo, okay? O kaya, we don't know, may mga reasons yung mga may asawa. Pero idaan natin sa panalangin na maging open sila, okay? So, ipanalangin natin ito mga kapatid, spiritual, physical, emotion, mental, and then yung finances ng bawat isa. Ipanalangin natin, okay? Ah, yung finances, syempre yung mga babae po, may mga ano yan, high, sabi nga nila, 'di ba? Nabasa ko lang doon sa Facebook, high maintenance, no? Siyempre, sa lalaki kasi tamang ano lang eh, tamang deodorant lang okay na eh. Sa mga babae, ang raming nilalagay daw. So, understandable po 'yan mga kapatid, no? That is given kasi mga babae sila. So, dapat ipag-pray din po natin ang mga finances nila at yung mga asawang lalaki, pag-pray yung finances. So, yung marriage po, mahalaga po ang finances mga kapatid. Okay? Marami rin pong naghihiwalay because of finances. Hindi nagkakasundo sa pera, nag-aaway sa pera, nagkatampuan sa pera. Ipanalangin natin ang ating mga finances, ang ating trabaho, ang ating bangko, ang ating business.
Kasi po puwedeng pumasok ang kaaway diyan, puwedeng pumasok ang demonyo diyan at gamitin yung finances para maging legal grounds para ayun, nagiging open door ng kaaway kaya nasisira ang marriage. Okay, marami pong ganito 'no, mga kapatid. Maraming kahit nga super yaman na nila, eh. Mapera na sila, eh, pero nag-aaway pa rin sa pera. Paano pa kaya kung walang pera, lalo mag-aaway mga kapatid 'no? So I believe yung pera po 'no, isa 'to sa pinaka siguro ano 'to, laging pinag-aawayan, laging reason ba't naghihiwalay ang mag-asawa. So dapat lagi natin proteksyonan, ipag-pray ang ating mga finances, i-rebuke yung demonyo na hindi makapasok. Alright? I believe, mga kapatid, na marami pa tayong ipag-pray sa ating mga asawa, mga specific prayers. Ito yung napaka-general, no? Yung spiritual aspect, physical, emotion, mental, and then yung finances natin, mga kapatid. Kung nakakalimutan natin ito ipag-pray po natin, mga kapatid. Okay? Lagi nating ipag-pray ito, especially sa ating mga personal prayer time. Okay? Then, pag nagtatagpuan yung mga schedule, mag-pray po kayo kagaya nito yung nasa poster natin. Hawak kamay kayo. Panalangin yung spiritual life ninyo. Panalangin yung physical. Panalangin ang buong marriage niyo, yung family ninyo mga kapatid. Kung may anak na po kayo, ipanalangin din po. Hindi ko nilagay yung anak dito ano kasi ilan sa inyo wala pa naman sigurong anak. Kagaya namin Sister Hailey, magkakaanak pa lang. Okay. Pero isama po natin yung ating mga anak. Kung may apo na po kayo, isama nyo rin po yung apo ninyo. Alright? Isama nyo po yung um, relatives ninyo, yung both sides. Marami pong ipag-pray mga kapatid sa marriage. Okay, pero ito nga lang, napaka-general po. So, the Holy Spirit will help us, okay, ano yung mga dapat nating ipag-pray. Pero again, napaka-vital po ng panalangin sa marriage. Di ba lagi natin sinasabi na a prayerless Christian is a powerless Christian. A prayerless church is a powerless church. So makikita natin doon na napaka-vital po ng panalangin, napaka-essential, napaka-powerful. Ganun din po sa marriage. Kung ang marriage po natin ay hindi na sila nagpe-pray, no? Kulang sa panalangin, may tendency na mapasok ang demonyo, may tendency na magulo ang marriage, may tendency na ano, napaka-prone po sa separation, sa problema. Okay? Pray, 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 mga kapatid. Sinabi po dito sa Biblia, Philippians chapter 4, verses 6 and 7, do not be anxious about anything. Sa marriage po talaga may mga magugulat ka na lang, lo. May mga matinding problema, worries, overthinking, okay? Lalo na kung ang anak po ninyo nagkaroon inubo, nagkasakit ng one day, siyempre bilang parent, kakabahan ka. Alright? So, but sabi dito, but in every situation, sa lahat ng sitwasyon mga kapatid, by prayer and petition, with thanksgiving, present, give out, okay? Ibigay natin sa Diyos, present your request to God. Isulat, ilista, ibigay sa Panginoon, Lord, ito po yung prayer request ko sa aming marriage, sa asawa kong pasaway, sa asawa kong masipag magtrabaho, sa lahat ng sitwasyon mga kapatid, very good man yung asawa natin o hindi, ipanalangin natin. Lagi nating ipanalangin ang marriage po ng mga kapatid. Sabi pa nga dito, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So sa panalangin mga kapatid, pag nananalangin tayo, yung peace na nagmumula sa Panginoon, yung kapayapaan, kay pro-protectionan tayo nito. Mayroong guard, okay? Gagwardyahan yung ating mga puso at mga kaisipan. Kasi ito yung inaatake ng kaaway, yung ating kaisipan, nag-overthink tayo, may anxiety, right? May takot. Pero pag lagi tayo nagpe-pray, lagi tayo nananalangin, yung heart natin, kay guarded po ito mga kapatid. Protected to ng kapayapaan mula sa Panginoon. Ang ating mga kaisipan. Okay? Pansin niyo po yun, no? Pag nananalangin kayo, merong kapayapaan sa puso. Alright? Feeling mo na hindi na ako takot. Hindi na ako nag-aalala. Okay? Sa marriage po, laging pong may mga ganitong situation. Napansin ko lang din na may mga, lalo na yun, nung
Si Sir Hailey po kasi 5 months na po siyang may baby sa tiyan. So, nung nalaman namin buntis siya, ang daming sinabi ng doktor na mga hindi magaganda. Okay. Dami talaga sinabi. Ang daming resetang gamot. Siyempre, bilang magiging daddy, magiging mommy, first time magka-baby, okay, kakabahan ka, no? Hala, okay. Pero praise God, no? Kasi because of this Philippians 4:6 and 7, okay, wag tayong mangamba. Andun yung takot. Pero wag natin hayaan na ma-overcome tayo ng takot. Wag natin hayaan na ma-wave tayo ng takot. Sa marriage, maraming pong fear. Yan yung napansin ko, maraming fear, mga atake ng kaaway, atakin yung mental health mo, atakin yung emotion mo, right? We need the peace of God. We need to pray, okay? And the peace of God will guard our hearts and mind in Christ Jesus. Sa mga mag-aasawa pa lang dyan, okay, sabihin ko sa inyo mga kapatid, masaya ang pag-aasawa. Okay. Masaya talaga, no? Kaya mag-asawa na kayo. Okay? Ayan. How to pray for your future husband. At itong part na to, syempre, lalaki ako. Si Sister Healy po ang mag-share po dito. Si-share lang naman ni Sister Healy kung paano niya pinag-pray ang kanyang future husband noong siya po ay single pa, no? Paano niya ako pinag-pray. Syempre, nag-meet kami. Marami siyang kwento sa akin noon dati, no? That positive yung pag-share mo, ha? Kasi pinag-pray niya ako. Naalala ko pa, pray niya sa akin, Lord, ayoko ng, Lord, I pray na hindi na ako chat ni Brother Reggie. Share mo na yung ano mo. Kinabahan ako dun ah. Hallelujah. Hallelujah mga hallelujah. Praise Jesus. Ayan, how to pray for your future husband. Ayan, alala ko lang nung nag-aaral pa ako nung college. Sinabi ng aming pastora, hanggat nag-aaral kayo, huwag muna kayo magjojowa. So sa church namin, bawal talaga magjowa. Kailangan graduate muna ng college. So ayan, nung time na, kasi matigas ang ulo ko dahil first year college, meron akong ex-boyfriend. LDR kami. Pero dumating yung time na naghiwalay kami. So, ayun, nawala din ako sa church. But praise God kasi binalik ako ng Panginoon doon sa church ko. So, ayan, nanumbalik na ako nung third year college na ako. Simula nun, sabi ko, Lord, maghintay na ako sa kalooban mo. Praise God. So, umatin din ako ng encounter. Saka, nagsulat ako doon na hindi mo na ako papasok sa isang relationship hanggat hindi ako nakagraduate. Hanggang di ako napag-work muna, kahit ano lang. So, ayan po. Mga 5 years ako naging single. After mag-graduate, dun ako nag-start na mag-pray ng aking future partner. So, sa akin lang, based on my experience lang, share ko lang sa inyo mga kapatid. Unang-una yung pinag-pray ko, syempre, may takot siya sa Diyos. Pares kami ng faith. Pares kami ng Kristiyano kami parehas. Kasi sabi nga, di ba, dapat hindi ka pwede makipamatok sa hindi mo kasing faith o mananampalataya. Kasi ang hirap mga kapatid kapag nagpadala lang tayo sa emosyon. Kasi darating talagang time na masusubok tayo, mga problema at pagsubok. Pero pag pares kayo ng faith, nandun kayo, nagiging matatag kayong pares because si Lord yung foundation. So mahalaga talaga mga single dyan. Ayan, yung mga gustong na-excite, magkaroon ng boyfriend, mag-asawa. Mga kapatid, I tell you, napakasarap maging single. Pero mas masaya din maging married. Pero iba yung level kasi. Kasi pag pumasok ka na sa marriage, marami ka ng iba na yung priority mo sa buhay. Yung dating single ka, ikaw at si Lord lang. Pero ngayon, papasok ka na sa marriage, kayong dalawa na at saka sa magiging mga anak nyo. So mga kapatid, mga single dyan, lalo na sa mga nag-aaral pa, enjoy nyo muna yung pagiging single nyo, huwag kayong magmadali. Kahit sabihin, ang taong ka na, ilang edad mo na, huwag kayong ma-pressure. Sabi nga, maganda yung bunga ng panalangin, hindi yung bunga ng emosyon lang. Kasi pag emosyon lang, nandun, prone tayo na masaktan. So, glory to God, napakabuti ng Panginoon dahil hindi niya ako binigo. Ayun, dapat same kayo ng faith, Kristiyano kayo parehas. Si Lord yung center ng buhay niya, buhay. Laging sinasabi, Lord, He's a man of God. Lord, gusto ko ng man of God. Tapos yung pangalawa,
Lord, gusto ko yung parehas kami ng goal sa buhay. Na yung buhay niya nandoon talaga sa'yo, na naglilingkod sa'yo. Sabi ko, Lord, gusto ko meron akong makasama na isang man of God na makakasama ko na mag-serve sa'yo. Kasi ang hirap din kasi pag mag-isa ka lang. Halimbawa, maghahayo ka, wala kang kasama. So, ayun, praise God. Kasi ang Lord napakabuti talaga. Sabi nga, two is better than one. Malaga talaga sa ministry na meron kang kapartner. Kapag dumating ka sa point na nanghihina ka, merong tutulong sa'yo para lift up ka, yung spirit mo, i-encourage ka. Kahit din sa ating mga, dito, sa ating mga ministry, malaga talaga na may kasama tayo. Meron tayong pagsasabihan, pag-open na ng ating situation. So, ayun, pares kami ng goal in life na i-honor at i-glorify si Lord. Kahit saan, sabi ko pa nga, gusto ko Lord, yung missionary. Kasi gusto ko laging umaalis. Gusto ko yung pumupunta sa ibang lugar. Gusto ko yung kahit saan mag-share kami ng Word of God. Ayun yung prayer ko. Alam niyo ba mga kapatid, every time na pinapipray ko yung future partner ko, nandun yung joy ko, nandun yung peace. Ewan ko bakit. Kahit hindi ko pa siya nakikita, sobrang saya ko. Nagagalak yung puso ko. By faith na ibibigay ni Lord to. Imagine, ang tagal. 5 years nung pinag-pray. Pero sabi nga ng mga kaibigan, parang kahit yung mga kakilala ko, parang paghihintay, parang tatanda ka na, ganito, ganyan, kung anong sinasabi na. Pero hindi, sabi ko, basta kay Lord ka maghintay, hindi ka niya bibiguin. Basta tamang motive mo, tama yung puso mo, si Lord ang magbibigay nun. Tapos, pangatlo, syempre, sumusunod siya sa kalooban ni Lord, sa salita ng Diyos. Kasi pwede siyang Kristiyano lang kapatid, dalo lang ng church, pero hindi niya pinapamuhay ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga na nakikita sa character, hindi lang nakabase sa itsura. Yung panghuli, yung last na yon, yung mga character niya, yung gusto ko sa isang lalaki na ganito, ganyan, itsura niya. Pero praise the Lord, Ano gusto mo sa lalaki? Gusto ko sa lalaki matangkad, matangos ang pero hindi binigay ni Lord. Pero ito naman, sabi nga, binabago tayo ni Lord sa ating prayer. Na ako ni Lord na-review ako. Pero masabi ko nga ni Lord, na mahalaga sa akin ang puso. Sabi ko, wow, praise God. Mas mahalaga talaga. Kasi bonus na lang kung yung mapangasawa mo, maganda, beauty queen, ano man siya. Pero grabe naman yung binigay ng Panginoon sa akin. Grabe. A man after God's own heart. Praise God. Sabi ko, yung talaga, yung puso niya ay sobrang lapit sa Panginoon. Napakaganda ng kanyang karakter, ng kanyang ugali. Sabi ko, kung naging pogi siguro ang binigay sa akin ni Lord, baka siya na yung maging Diyos ko. Lagi ko siyang ipopost sa Facebook. Lagi akong inai-inlove sa kanya. Pero hindi Gusto ng Lord sa kanya ako ma-inlove Yung, kaya nga, napakabuti talaga ni Lord. Sabi ko, thank you Lord na si Brother Reggie ang binigay mo sa akin. May plan purpose ka. Kasi, iba talaga pag si Lord ang nagbigay, mga kapatid, totoo yan. Yung ka na lang, mapapaluha, hallelujah, praise the Lord ka na lang. So, ayun na mga kapatid na una-una dapat pares kayo Kristiyano, pares kayo ng faith. Kasi mahirap yan na iba yung kanyang paniniwala, yung doktrina niya. Lagi kayong debate. Kaya mahalaga pares talaga kayo, di ba? Nang nilalakaran. Pares. Yung goal, pangalawa yung goal sa buhay. Yung mag-serve sa Panginoon. Pangatlo, yung character niya. Yung pang-apat, yun yung sa physical aspect. Tapos yung mga talent din. Sinama ko na rin yung talent. Ayun, di naman ako binigo ni Lord sa mga talent. Praise God. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko ng matalino. Magaling sa Bible. Ayun, praise God. Napakalaking point sa akin yun, yung ganun. Napakabuti ni Lord. Kasi sa Lord, yung lagi akong nakikinig sa Word of God, sa isa man of God na aking na ibibigay niya sa akin. Tapos yung magaling sa instrument, ayan, praise Jesus. Gustong-gusto ko talaga yan. Praise God, kasi si Brother Reggie, magaling siya sa instrument. Galing siya dati sa nasa praise and worship siya. Hindi nga lang siya kumakanta, pero tumutugtog siya. Drum, guitar, piano, ayan, glory to God. So, ayan mga kapatid, naway na-motivate, na-encourage kayo sa aking share. Based on sa aking experience lang naman yung mga kapatid. Iba-iba naman kasi tayo ng prayer sa ating future husband. Pero dapat nandun yung tamang motibo ng puso natin. Kasi nga, di ba sabi ni Lord, kapag tama ang motive mo, ibibigay niya yun. Sabi nga sa
Anumang hilingin mo sa Panginoon, i-claim mo na yun na natanggap mo na, ibibigay yun ni Lord para siya ay, di ba, maparangalan. So, ayun mga kapatid, praise God kasi hindi ako binigo ng Lord. Alam nyo ba, share ko lang din ulit na nung time na sabi ko, Lord, I'm so full sa love mo, Lord, kahit maging blessed single na ako, Lord. Kahit blessed single na ako, Lord. Masaya na ako sa iyo, ikaw lang, gusto ko lang pagbingkurang ka. Alam nyo ba, kung kailan ko pinag-pray yun, saka dumating si Brother Reggie. Oo, nung gabi ng August 8, sobra akong umiiyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang sarap-sarap sa presensya mo, Lord. Lord, sapat ka na sa buhay ko. I'm ready, Lord, kung blessed single man, pagkatawag mo sa akin. Gulat ako, kinabukasan. Grabe na sa si Brother Reggie. Nagparamdam, nagulat ako. Nagulat talaga ako kasi hindi kami close. Wala, ano to? Sa ano to, galing FHOP, ganito, ganyan. Kinabahan talaga ako, ba't siya nag-chat? Di naman kami close. Kaya, iba talaga ang paraan ng Panginoon. Ibibigay niya yung right partner mo sa panahon hindi mo inaasahan. May plan at purpose si Lord. Alam niyo po ba mga kapatid, nung time na nakilala ko si Brother Reggie, ang laking tulong din niya sa aking spiritual, sa aking family. Kasi dati sobrang persecuted ako sa family ko. Pero nung dumating si Brother Reggie sa buhay ko, parang meron na akong, kakampi. Praise God kasi nalisin na yung persecution ng family ko sa akin. Kasi meron akong kasama na itataas ang pangalan ni Lord. Hindi ako binigo ng Panginoon. Totoo nga kapag kalooban ni Lord na orchestrate niya ang lahat ng bagay. Nandoon yung favor ni Lord sa amin, sa marriage namin, na kalooban talaga ni Lord na ikasal ako. Kasi nandoon yung pagpayag ng magulang ko. Akalain mo yun, yung, grabe si Brother Reggie, first time lang ma-meet si nanay, sinabi niya, papakasalan ko si Everett, Sister Hailey. Si nanay parang, yun ang ganito, wala akong magagawa kung gusto ng anak ko. Si nanay pumayag lang din, kahit grabe talaga si Lord kumilos sa aming pastor, sa aming mga mentor, mga kaibigan, pinalam namin yung mga kapatid. Maganda talaga pag dumaan sa tamang process. Kaya keep on praying mga kapatid sa mga gustong mag-asawa, yung mga single dyan. Huwag po tayong manghinawa kahit ilang taon ka na, nagpe-pray, Lord, ilang taon na ba ako? Ilang taon na ako ngayon, 30 na ako. Pero huwag kang pressure sa edad. Kung kalooban naman talaga ni Lord yun, darating at darating na. Basta't makita talaga ni Lord na tama ang motive mo, handa ka na, ibibigay ni Lord yun for His glory alone. Hindi ka lang papasok sa relationship, sa marriage para sabihin na, gusto ko tong tama kasama kasi mabuti siya. Dapat ikaw din. Sabi nga, kung gusto mo ng man of God, dapat magpakawa man of God ka rin. Yung sinasabi ni Brother Roland. Huwag mong hayaan, mga single, na mamiss mo yung grace ni Lord. Yung inalaan niya para sa'yo. I believe mangungusap ang Lord sa'yo through His Word, may confirmation ng Lord. Iba-iba naman ang paraan ng Lord sa pag-confirm ng ating mga prayer. Ako kasi sa dream ko, before ko ma-meet si Brother Reggie, napanaginipan ko na siya 2 beses pa. Sabi ko, Lord, bakit ko napanaginipan tong taong to? Hindi ko naman to close. Saka hindi ko siya crush ha. Pero ba't ko siya hindi ko siya type. Pero ba't ko siya napanaginipan? Pero yung pala si Lord, nangungusap na sa akin si Brother Reggie, yung mapapangasawa ko. Oo, totoo talaga, nandoon yung fear nung una. Pero kapag si Lord talaga ang nagsabi, mapapayes ka na lang talaga. May plan to purpose si Lord sa aming marriage. So, ayan lang pa mga kapatid. Glory to God. Yan. Nung na-meet niya ako, no, sabi niya sa akin, natatakot daw siya. Kasi ang haba ng buhok ko noon, tapos mahaba yung balahibo. Sabi niya, lahat ng gusto ko sa lalaki, wala ka. Lahat ng ayoko sa lalaki, nasa iyo. Natatawa na lang ako pag nakakwento niya yan. Pero, ayun nga, pag si Lord nagtakda sa inyo, talagang wala magagawa, sabi ni Sister Hailey kanina, nakabahan siya, di niya alam sabihin niya. Pero ngayon, parang ayaw niya nang tumigil magsalita, no? Ay, tuloy-tuloy tayo mga kapatid na. So, I pray sa mga single na babae dyan. Nakakuha tayo ng wisdom
sa shinare ni Sister Hailey, paano niyo po ipag-pray ang inyong mga future husband, okay? Kung kayo po ay mag-aasawa. At sa mga may anak po dyan na babae, turuan niyo po sila ng ganito po, no, na ipag-pray nila yung talagang godly future husbands. I-disciple agad natin sila, turuan agad natin sila patungkol sa bagay ito. 'Di ba unang bungad nga ni Sister Hailey kanina, sabi niya na ito yung tinuro ng pastora ko. So may nagturo sa kanya po, no? At nadala niya po 'yun, mga kapatid. Marami pa siyang kwento, nakaka-amaze lang mga kapatid, na mahalaga din may nag-mentor sa atin, may nagsasabi. Kaya po lagi po tayong umattend tuwing Friday, 6 p.m. hanggang 8 p.m. po ang ating Couples and Single Ministry, mga kapatid, ng SFC. Kung saan dito po tayo makakuha ng mga wisdom, pag-aaral patungkol sa strong and lasting relationship, sa pag-aasawa, even po sa kung single pa kayo, bibigyan po tayo dito ng mga tulong kay mentors, counseling pagdating po sa mga relationship, mga kapatid. Okay? Tuloy-tuloy tayo. Next, how to pray for your future wife. Naman tayo sa future wife, mga kapatid. Ayan. Ayan. Future wife. Sa mga lalaki dyan, na single pa, naghahanap ng magiging asawa, o kaya meron po kayong anak na lalaki, okay? Kung meron po kayong anak na lalaki na, let's say, binata, o bata pa, pwede po natin ituro sa kanila to, mga kapatid, no? Mahalaga po na ituro agad natin sa kanila to, okay? So, share ko lang rin naman sa akin, no? Iba-iba tayo ng preferences, mga kapatid, pero dapat meron tayong mga non-negotiables na kung saan mahalaga to. Siyempre, yung ating future wife, of course, na nasa Panginoon, wag po tayong makiisa sa mga unbelievers, right? Wag po nating asawain yung mga unbelievers. From the Bible, okay, it might sound harsh for you, kapatid, pero ito po yung sabi ng Biblia. Okay? Kasi sabi ng Biblia sa Old Testament pa lang, sa mga Israelites, ang sabi ng Panginoon, wag niyong aasawain yung hindi ninyo kabayan. Okay? Pasaway sila. Inasawa nila. So, naging matinding tinek sa kanila yon. Pagdating naman kay Apostle Paul sa New Testament, sabi niya, no, don't equally yoke with unbelievers. No? So, pwede rin ito ma-apply sa context of marriage. Kaya mga kapatid, ang i-desire natin, ay nasa Panginoon, may relationship sa Panginoon. Hindi lang siya basta Christian, okay? Again, ito po yung ating preference, right? Wala namang masama mag-desire ng ganito. Pero ito, mga kapatid, non-negotiable to. Dapat, kahit ano mangyari, Christian siya. Sa mga lalaki dyan, wag po tayong pasaway, wag tayong mag-evangeligaw at disciple chicks. Oh, ito maganda to, co-work ko. Hindi siya Christian. Sige, ako bahala dyan. Matindi ako sa evangelism eh. Matindi ako mag-disciple chicks eh. Ako, sabihin sa inyo mga kapatid, that is unbiblical, no? Invite mo na lang sa church, no? Ganun na lang po. Pero yung purpose na sharean ko to para maasawa ko, no, no, no. It's a big no-no, mga kapatid. Kaya, then next po, sa physical aspect, pwede naman. Alright? Okay. Sa physical aspect, it's up to you. Iba-iba tayo, mga kapatid, na. Gusto mo ba ng malaki mata, maliit na mata? Gusto mo ba ng payat? Okay. Ako talaga gusto ko ng payat eh. Kasi payat naman ako eh. Ayoko ng malaki sa akin. Alright? Gusto mo ba ng maputi, morena? It's up to you. Again, ang Panginoon, nakikinig sa prayers natin at alam niya ang the best. Pwede natin sabihin sa paano niya mga specific patungkol sa specific physical aspect. Lord, gusto ko ganito. Lord, gusto ko super talino. Lord, gusto ko, Lord, na asawang babae o kaya lalaki ay matapang o kaya introvert. Ako, gusto ko introvert eh. Gusto ko yung talagang mayayain na babae. Okay? So, ayoko ng babaeng yung napaka-outgoing, no? Yung super extrovert, okay, maingay sa social media, okay, ayoko ng ganun. So, praise God kasi tinugon naman ng Panginoon na gusto ko ng introvert, hindi siya masyado sa social media, hindi nag-post ng kung ano-ano na ganun. Alright? Again, iba-iba tayong preference. Okay? Sister Healing nga may preference, pero ang Panginoon, yung nasunod sa kanya,
Okay, ganun din. Marami naman akong preference kagaya nung dapat yung magiging asawa ko may alam sa prophetic, kagaya ng ganun. So, kay Sister Hailey naman yung mga kapatid. Okay? So, marami akong prayers, no? Specific prayers. Again, mga kapatid, ang turo namin sa inyo ni Sister Hailey, pag maghahanap kayo ng future husband and wife, be specific to the Lord. Okay? Again, non-negotiables to. Dapat Kristiyano, godly, prayerful. Okay? Ay, dapat alam niyo yung doctrine, no? Trinitarian siya, no? Naniniwala sa Trinity. At ganun mga kapatid. And then yung mga negotiables, pwedeng wala, pwedeng nandoon. Lord, matangkad, matangos ilong, maputi, moreno, morena, tingkit, malaki mata, damulag, okay? Maliit, chubby. Again, iba-iba preference tayo. Pero wag tayong malungkot pag hindi binigay ng Panginoon. Alright? Lord, gusto ko, Lord, mayaman. That's fine, kapatid. Again, that's fine. That's be specific to the Lord's. Pero wag tayong malulungkot, wag tayong mapanginang loob pag hindi binigay ng Panginoon yung specific prayers natin. For sure, guarantee yan, mga kapatid, ibibigay ng Panginoon sa'yo. Kristiyano, of course. Ibibigay sa'yo ng Panginoon. May takot sa Kanya, ibibigay sa'yo ng Panginoon yung naglilingkod sa Kanya. Okay? Pero yung mga physical aspect, yung ibang aspect, ang Panginoon nakakaalam nun. Alright? So, ayun mga kapatid, um, gusto lang namin bigyan diin to, no? Sa mga single pa dyan. Please, we are begging, wag na wag nyong liligawan ang unbeliever. Okay? At sa mga babae naman dyan, wag na wag kayong magpapaligaw sa mga unbeliever. Basta din nyo agad na wag nyo nabigyan ng pag-asa. It might sound harsh for you, pero okay, makakatulong to sa kapatid. Based on, marami na rin kasi sa akin ng mga single dati, no, nag-share ng ganyan. Okay? Yun, nahulog sila sa tukso. Okay? Eh, wala na magagawa. Eh, nandun na eh. Eh, di panalangin na lang natin. Tulungan na lang natin. Okay? Pero, for 10 years, ang dami kong nakitang ganyan kapatid ng mga pasaway, tigas ang ulo, sinubukan pa nila, nahulog sila sa tukso. So ngayon kapatid, no, binibigyan namin to ng diin, alright, with grace and love and concern sa bawat isa sa mga single, okay, na please, pangarapin natin yung the best. Pangarapin natin yung naglilingkod sa Panginoon, pastor, missionary, evangelist, pangarapin natin yun. Okay? Huwag natin bigyan pag-asa yung mga unbeliever. Share na lang natin ang gospel, okay? Share na lang natin, ganun na lang. Okay? Meron din kasing scenario na unbeliever naging Christian siya kasi yun yung papangasawa. Pero again, ano yan eh, very rare po yan. Very rare yan mga kapatid. Doon na lang tayo sa realidad ng Biblia, no? Na dapat naglilingkod siya sa Panginoon. Okay? The best dapat ang ating hinihingi sa Panginoon. Sulat natin yan mga kapatid. Maging specific sa pag-pray sa Panginoon. Okay? So, ayan po mga kapatid, ang paano natin mapapag-pray yung ating mga future wife and husbands. Mga bagong dating nandito, I will upload this, ito po, sa YouTube po na mamaya-maya para mapanood nyo po yung mga naunang sinabi namin. Next, patapos na tayo, no? Yan, patapos na tayo. Praise God. Alright. So, ito po yung tatawag na the marriage triangle. Okay? Ito dapat yung maging structure ng ating marriage sa mga may asawa po dyan at mag-aasawa pa lang. So, triangle po yan. Ito po si Jesus. Ito po yung ating Diyos. Siyempre, siya po yung head. Sinabi po ng Biblia, siya po yung head. Alright? Then, ito yung husband. Ito yung wife. Sabi dito, the closer a husband and wife get to Jesus, pansin nyo, no? The closer they get to each other. So, pag malayo po tayo sa Panginoon Jesus, ang layo natin. Ito yung husband, ito yung wife, diba medyo malayo. Pero pag the more na lumalapit sila sa Panginoon, the more na lumalapit din sila sa isa't isa. Amen? So, ganun dapat mga kapatid sa marriage. Dapat lagi tayong lumalapit sa Panginoong Jesus, nagpipray, humihingi ng habag, nag-worship together. Pag ginagawa niyo po yan, naging sentro lagi ang Panginoong Jesus, maging spiritual po tayo sa ating marriage, hindi lang basta tayo Kristiyano lamang, dapat sinasabuhay natin yung mga utos na Jesus. Magiging maayos po ang ating marriage. No?
Kahit dumaan tayo sa matinding tsunami ng buhay natin, pilit na inatake ng kaaway. Alright? May share pala ako sa inyo mga kapatid. No? Nag-pop up lang sa akin. Okay? Share ko pala yun sa'yo. So, last week, nakakita ako ng vision. Right? Ay, dream pala to, dream. Sa dream na yon, okay, matinding dream na to mga kapatid. Kasi nung nagising ako, grabe yung sense of urgency. Pinag-pray ko talaga. Hindi ko pala nakwento sa'yo. Hindi ko nakwento sa kanya. Pero ito na nga. Grabe yung demonyo, grabe yung atake ng demonyo sa marriages. Review ako na review ko, in Jesus name, in Jesus name. Yung sa dream ko. Kasi yung demonyo, nakita ko siya, inaatake niya yung mga marriage. Inaatake niya. Especially mga wife. Okay. Ayun yung sinisira niya yung mga marriages. Okay. So mga kapatid, no, this is a prophetic warning from the Lord na please, lagi natin ipag-pray ang ating mga asawa. Lagi natin i-rebuke, labanan ang demonyo. Kasi ang demonyo, sinisira niya yung marriage eh. Kasi ang marriage po galing sa Panginoon and lahat ng mula sa Panginoon, pilit na sisira ng kaaway. Right? Kaya mahalaga po ang prayer. Mahalaga po ang Panginoong Hesus. Okay? Godly marriage positively impacts the next generation. Konti na lang po ang nagpapakasal, pero marami po ang nag-aasawa. Right? So dapat pala, ang mga churches pala ay may alam po sa godly sa kingdom marriage. Kasi po, ang mga kabataan ngayon, pag nalaman po ang godly marriage, meron po magandang impact po yon sa next generation. Amen? So yung mga magiging anak po natin, turuan po natin sila, anak, bago ka mag-asawa, okay, bago ka mag-asawa, magpakasal ka muna. Amen? Tinuro to sa akin ng pastor ko dati, 10 years ago. Kaya, inano ko po yun ng kapatid na, pinanghawakan ko yun. Alright? So, ayan. Marriage brings blessings, protection, and wisdom from the Lord. Kapatid, huwag po kayo mag-aasawa na hindi pa kasal. Amen? Huwag mo nang ihiga sa kama na hindi kasal. Alright? Mahalaga po ang kasal po mga kapatid. It brings blessings, protection, and wisdom from the Lord. And then, the Bible serves as the ultimate guide and foundation for a strong and lasting marriage. Okay? Kung nagawa nyo naman na yun, alright, manghingi na tayo tawad sa Panginoon, He's gracious, papatawarin ka niya. Alright? So the Bible serves as the ultimate guide and foundation for a strong and lasting marriage. Mahalaga po na may lagi tayong Biblia sa ating marriage. Okay? Mag-Bible study. Amen? Again, ito yung goal natin sa marriage. Itong the marriage triangle. Si Jesus po ang sentro, si Jesus po ang head, at tayo po asawa, husband and wife, as we get closer to Jesus through prayer, worship, fellowship in the Holy Spirit, okay, the closer we get to each other. Ayun lang po, no? We pray. Let's pray sa bawat isa. Father in heaven, in the name of Jesus, God, we believe that marriage is your will. God, we receive favor from you. We receive blessings and grace from you. God, I pray sa bawat isang dito, continue to strengthen our marriage in Jesus' name. Lord, yung mga asawang babae at lalaki, Lord God, na patuloy mong patatagin, palakasin, kanilang marriage, sa kanilang pamilya, mga anak, Lord God, mga apo in Jesus' name. At Lord God, sa mga single pa lang, Lord God, na sila po ay makahanap, Lord, matagpuan nila yung tamang taong binigay mo sa kanila, Lord, sa tamang oras in Jesus' name. Huwag mong ayahan, Lord God, ang generation na ito ay mag-fail sa marriage. Lord, prepare this generation, God, to positively have impact to the next generation. Na Lord, ang generation na to, Panginoon Diyos, ay dadaan sa tamang proseso ng pagkakasal, Panginoon. Gamitin mo, Lord God, ang couples and singles ministry, Lord God, ng SFC to mentor the young generation and also, Lord God, the married couples, Lord God. Thank you, God. We give you the glory. God, ano man ang mga gawa ng Diablo, Lord, ano man pagkatake ng kaaway, nire-rebuke namin to in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, God. We give you the glory. We give you the praise in Jesus' name. Amen.